Nag-away naman itong dalawa. Oy, nagising na sila ay. Ew, I did something on your eyes. That's funny. Yeah. Okay, you tell them now what you want to tell them. Yeah, 75 plus 85 is 160, and 67 plus 95 is 162, and 9... No, you show this one. You show this one your work. No. You show your work to them. Ang kuko, oh. Tignan nyo yung kuko, parang wakwak, oh. And Yan yung ginawa namin off-cam, oh. 51 is 140, and 57 Si Inday Jessica niyan. plus 89 is Can we cut your nails? 146, and then 69 plus 45 is 114, and 78 plus 57 is 157. Good job. Can we cut your nails? Yeah. Yeah? Wait, Where's the nail cutter? Ayan, oh, ang dami niyan. Ang dami-dami niyan. Hindi siya mabuboard, mag-aaral ba? 50 plus Yan, oh. 32 is 82, and 23 plus 70 is 93, and 39, and 50 plus 70 is 120, and 59 plus 60 is Good job, JJ. 190. Good job. Can we fix your hair now and your kuan? Nail cutter, your hair, face, nails. Kamusta kayong lahat? Andito si Inday Elgin ninyo. Bumabalik na naman sa inyong mga mata. Oh, si Inday Elgin ninyo. Nakaano ako today. Nakapaglugar-lugar ako kay sobrang quiet ng bahay. Natulog ko ang mga bata dahil hindi naman ito sila natutulog every lunch ba, every lunch time. Kaya pinatulog ko para tumangkad naman sila dahil. So, ayun pa rin po yung aming kuan ganap dito. Sa mga nagsasabi pala na nandiyan naman yung Mr. Inday Elgin. Nagsisinungaling lang naman yan siya sa kanyang content para daw sa views. Hindi po ako ganong tao, no? Hindi po talaga ako ganong tao. Tignan nyo pa yung aming bahay dito sa taas. Puntahan nyo kami dito para makita yung aming sitwasyon dito. And hindi ko kayo always ma-update kung ano yung mga ganap. Wala kasi akong balita sa kanya na sobrang balita talaga. At tungkol din sa hospital, paulit-ulit na lang itong aking mga sinasabi na imposible daw hindi ko alam ang hospital niya. Hindi ko po talaga alam yung hospital ni Wayne dahil hindi niya sinabi sa akin dahil takot siya. Napuntahan namin siya ng mga bata doon. Yan po yung reason niya. Ang aking asawa, as you know, from the bottom of the heart and the penis and until now, wala. Very private yung aking asawa. Kaya nga minsan hindi yan sumasali ng vlog, diba? Kasi ayaw niya magsali-sali sa mga mundo ng social media. Kahit mga Facebook, mga ano, wala yan. Wala yan siyang mga kung ano-ano. Tapos ginawan ko yan siya ng Instagram kasi nakita ko yung kanyang anak ba na lalaki, yung half Thai. Nakita ko, so ginawan ko siya ng Instagram. Nilagay ko lahat ng kanilang mga pictures doon. Iwan ko sa mga naka-follow sa akin sa Instagram. Wala naman akong follower masyado sa Instagram. Pero nag-post ako ng photo nilang dalawa kasi gusto ko na pag nag-Instagram yung kanyang anak, makita ng kanyang anak na lalaki. And hopefully one time na ikukontak niya kami. Diba? Yung hope ko and wish na sana mag-meet pa sila ulit ng kanyang tatay. Yun po yung aking reason na bakit ko ginawan siya ng Instagram. Before siya na hospital, ginawan ko na siya ng Instagram. So, ayun, nandun lahat yung mga picture nila ng anak niya. Tapos, finalo ko yung anak niya. At inanuman ako, uy, pang ilang beses ko talagang pinalo. Na-follow na kasi pag i-follow, parang may request pa ba sa kanyang anak. Very private din kasi yung anak ni Wayne. So, na-accept na, ni-request na, accept na niya. Sobrang happy ko pa noon that time. Kaya nakita ko na yung mga pictures niya. Agoy. Minuto lang dahil, ikuha na ko, gitanggal na ko sa following. Tinanggal ako niya ng anak ng lalaki. Hanggang ngayon, hindi ko na siya ma-follow. So, pinabayaan ko na lang kasi kung gusto niya makita yung kanyang tatay in the future, pwede naman niyang makontak kami, di ba? Ganun. Hindi ko na lang pilitin yung bata. So, ngayon, yung mga bata ko, mga anak ko dito, pinatulog ko nga silang dalawa kasi minsan lang ito matutulog ng lunchtime. Paano ito sila tumutubo? Pero, okay lang naman dito. Hindi ka tutubo. Kaya yung mga pitit dito, yung mga maliliit na height. Cute sa kanila dito. At saka yung kulay dahil, itong kulay ko, maraming nagtatanong, bakit ang itim mo na Inday Elgin? Oh, nagpaitim talaga ako. Nagpunta ako ng tanning machine, tapos meron akong pampatan sa aking self. Okay, gusto ko talagang umitim. Sa akin, mas bagay sa akin yung ganitong kulay ba? Yun yung naisip ko na mas bagay talaga itong ganitong kulay. So, ito yung aming bahay today. Nakikita nyo, medyo malinis siya ng konti. Merong nagsasabi sa akin, Inday Elgin, maglinis ka naman. Oy, palagi ka lang naka-makeup. Walang linis-linis yung bahay. Sobrang gubot.
ito po yung aming bahay. Nakalinis po ako today at nakapag-makeup yung Inday. Bahala na yung aking asawa nandun sa hospital. Hindi nyo man nakikita, nag-worry ako. Kaya sobrang dada ko daw. Parang wala daw worry sa aking dibdib. Paano ko ba? Uy, i-express ko pa talaga sa inyo, guys. I'm so worried po to dito, David. Mag-iyak-iyak ako, ganun. Ang iba, magagalit ba sa akin? Pag umiyak ako dito, kaya binibigay ko daw yung problema sa kanila na hindi na daw dapat dalhin dito sa social media. O ngayon na I try everything my best in my healthy power and the body of Inday Iljen, magagalit naman kaya parang walang worry. Siya pa yung naka-makeup, siya pa yung nakagawa ng ganito, ng asawa na sa hospital. Magunsa ko din uy, maglulo. Magkuan ko din unsing tawag anak. Mukmuk ako para mabuang ako. Sino magbantay na aking mga anak? Pag mabuang ako dito, wala akong kasama, simba ko palayo, di ba? Buti na lang siguro kung bantayan ng mga basher. Pag nabuang na ako, bantayan nila si Jessica at Jenny, tapos wala. Ako lang tutulong sa aking sarili dahil. So yung aming problema ni Wayne, kahit naoperahan siya, hindi ko palaging dinidibdib at iniisip na palagi na lang akong umiiyak at ganito ganyan, hindi na ako gagalaw dito sa bahay, magmukmuk na lang ako kasi yung aking asawa na sa hospital, ganito ganyan. Naoperahan naman na si Wayne. Aming hope ngayon is naoperahan na si Wayne ba at ang aming hope ngayon na sana magiging okay na siya and makakauwi na siya in the future. Makauwi na siya in a few days. Yun yung aming iniisip ngayon. Tapos meron nag-comment nga doon sa Facebook ko. Kasi yung Facebook ko, puro bastos day. Puro bastos yung aking mga sinasabi. Nagagalit yung iba kay ako daw puro bastos. Instead na mag-pray ako. Nagpe-pray ako off cam. Hindi na kailangan mag-pray ako dito sa harapan ng camera, harapan ng kuan na Lord. Ganito. Kasi yung prayer, hindi siya dapat na ipakita sa camera. Hindi siya dapat na, di ba, ilagay pa sa social media. Ang prayer is the relationship between you and God. Ganun yung aking rules and regulations and my understanding. Nagpe-pray po ako. Pero kahit ganito ako, mayroon kaming problema, bastos ako, maraming nagtitingin sa akin, nanonood sa akin doon. Iba po, hindi yung galing dito sa YouTube. Iwan ko, kunti lang naman yung nandito sa, galing sa YouTube na pumupunta sa Facebook at alam nyo kung sino kayo at alam ko din kung sino sila kasi nandun yan talaga sila everyday, nangungumusta, Inday Iljen, kamusta na, ganito, ganyan. Ito yung kind of diversion, diversion ng aking utak kasi once mag-isip yung isang tao at dibdibin mo, wala kang gana. Ako kasi once naisipin ko at dibdibin ko lahat ng aking problema, wala talaga akong gana gumawa-gawa ng kung ano-ano. Kawawa yung mga bata kasi once na nakafocus na ako sa mga problema ko, ganito, ganyan, ayaw ko makipag-usap sa mga bata. Kaya sila yung maapektuhan. So, yung ginagawa ko, nagme-makeup ako. Kanina, nagkukulay kami ng mga bata. Hindi nyo man nakikita sa camera na ganun yung banding namin. Tinatago ko lahat ng mga ganun banding namin sometimes na yung magkukulay kami, ganito, ganyan. Ayaw ko nang ipakita yung mga ganyan na mga ganap kasi gusto ko nga na sabi ko na to, gusto ko nga pag meron kaming activity ng mga bata, focus ako sa kanila without the camera. Kasi ayaw ko nga ma-feel ni Inday Jessica, mami, oy, kayo magpa-as if lang para ma-vlog, ganun. Gusto ko na walang camera, yung ako lang, siya, si Jessica, si Jenny, magkukulay kami. Kanina nagkulay kami, nag-usap-usap kaming tatlo, tapos tawa-tawa kami kasi si Inday Jessica at Jenny kumakanta sila kanina. So ayun, mamaya magigising na yun sila, nagluto na ako dito ng pasta. Medyo quiet nga yung bahay pag walang bata, matutulog sila. Quiet na quiet. So ako ngayon, meron akong time sa aking sarili, meron akong time na bitaw, ganun. Ganun lang talaga tayo. Uy, marami tayong problema na iniisip sa ating buhay, pero laban lang talaga tayo. Gusto ko mag-jacket kaya ang laki-laki ng aking braso. Ito yung pasta ni Inday. Mabugnaw na yan mamaya. I-microwave ko na lang yan. Madami akong kailangan ayusin dito na kailangan kong itapon kasi kita nyo bito yung ang aming aparador dito. Ayan, oh. Kita nyo ba? Ayan. Sobrang puno, day. Gusto ko to silang pangkunin lahat kaya madami akong mga hindi talaga ginagamit dito. Ang ginagamit ko dito yung oil, tuyo at saka yung main lang talaga. Tapos itong aming dito, may nagsabi na naman na hala si Inday Iljen, ang dami man luman ng refrigerator, imposible wala si Wayne. Ganito na to siya, before na hospital si Wayne, ganito na to siya dito. Kaya yung mga karne bitaw dahil na sobrang tagal na namin inano dito, hindi ko tinatapon. Kahit hindi nagagamit, hindi ko siya tinatapon ba. So nag-build up yung mga french fries, mga ano dito. Kaya ganyan po ang aming dyan. Tapos dito naman, oh, malalaman nyo kung nandito si Wayne or wala. Kasi dati kung nandito si Wayne, punong-puno yan dyan ng Coca-Cola. Diba yung maliliit na cans? Punong-puno yan dyan. Puno yan dyan. Pero wala man siya. So walang laman. Ganun yun. Yan yung signs na
kung nandito si Wayne or wala. Dahil wala namang umiinom ng maliliit na Coke. Yung maliliit ba? Ako, sa one time, meron yung Coke dito, yung malaki. Ako yung umiinom nun. Tapos itong yung sa aking Lipton. O, diba? O, makita nyo kung nagsisiningwaling ako or hindi. Kasi, kung makita, kung nandito si Wayne, puno yan, day. Kaya hindi yan mabuhi pag walang kuan, Cokes. Palagi yung umiinom ng Coke. Everyday, every hour in the minute. Coke yun, Coke sa trabaho, hindi ko yan nakikita uminom dito ng tubig. Kaya pinagsasabihan ko siya, honey, dapat mag-inom ka ng tubig. Kaya siguro yung mga mo, nanakit, ganito. So, naoperahan na si Wayne. Na lutang yung kanyang isip at hindi siya makafocus, yun. Tapos, hindi daw siya maka-charge kasi wala nga daw siyang charger. Manghihiram lang daw siya sa mga nurses at doktor doon. Ako, ayaw ko na umiyak, day. Kay first kong sa inyo, nag-iyak-iyak ako, mura ko nabuang, day. So ngayon, kahit naiiyak ako, pinipigilan ko, dinadivert ko, at naglilinis ako sa bahay, ganyan. So maraming nag-agree sa akin niya, yes, Inday Elgin, dapat i-divert mo lang yung iyong isip. So ang aking makeup, huwag nyo nang pakialaman yung aking mukha na sobrang itim. Ha, maraming nag-wonder, bakit ni umitim naman si Inday Elgin? Gusto ko pong umitim and this is my choice. Kaya sabi man kayo, bati daw na ang itom. Gwapo man gud ang itom, day. Mas gwapahan ako sa itom kaysa sa yung mga puti kayo ba, nga mura naglaklak og luta tayo. Mas gusto ko, mas bagay sa akin yung itim. Ganyan. At itong buhok ko, pag walang putol, walay magbuot, day. Kay gusto ng asawa ko. Yan yung wedding ko, anto, day, guys. Ay, nag-record ba ni? Ito yung ating weather prediction. For today to the video, ganyan. Merong mga naglalakad doon sa likuran, mga mga tao kasi 'di ba yung likuran namin is merong path papuntang city, madaming naglalakad diyan. Ayan, yung swimming pool hindi ko naligpit, hindi ko ako naglabas today kay grabe sobrang lamig at umuulan early in the morning. Yan po yung aking update sa aming kuan. Medyo wala masyadong kalat, day. Sana happy na yung aking mga basher dyan, na medyo malinis yung aming likuran ng bahay. Ayan, is basura yan, dadalhin pa yan doon sa kuan. Trabaho ni Wayne, ayan, itatapon namin yan. Pag nandito na si Wayne, ako yung magdadrive, itatapon namin yan, day. Kasi last time, natapon ko yun siya sa recycle bin, day, dito. Hindi kasi ako nagre-recycle, si Wayne yung pinapatapon ko dyan. Tapos hindi naman yun siya pumpayag na mag-recycle ako, kay gusto niya siya lang magdala sa kanilang trabaho. Dahil nga wala si Wayne dito, wala magdadala niyan. Kaya ang sobrang dami ng aming basura. Ayan, mga basura yan namin for how many days na yan. Mga lalagyan ng mga kung ano-ano. Natapok lang yan siya dyan, day. Kay matagal makuan. May airplane doon, Airplane, hintayin mo ako kaysa sakay ako, pupunta ako ng Pilipinas. Nung nag-chat kami ni Wayne, kailan ba yun, hindi ko na matandaan. Sabi niya sa akin na, Mami, I will not force you to live here. Ganun siya. Kaya nag-topic na naman ako ng Pilipinas, day. Kaya sabi ko, uy, boring kaya akong kinabuhi dito. Wala pang mga ano-ano, ganap-ganap sa sarili. Sana nandun ako Pilipinas, day. Ganun ako, day. Hala, noon sa mani dito, day. Daghan kami jacket, pang winter, sobrang dami naming jacket. Tapos sabi niya, don't worry, kaya pag naulian na daw siya, sabi niya sa akin, dahil na, don't worry, pag naging okay na ako, ipapauwi kita ng Pilipinas. Pauwi daw ko ng Pilipinas, dahil. Pero ako man na ngayon, no? Selfish na po kay Inday Elgin, na pagkasawa, dahil. Asa mo kumutanaw, ani, dinhi? Or dire? May kuan. Imbutan niya. Nagising na yung mga bata, day. Ang aking mga kanggaro, nandito na naman sila. Saba kayo. Yes. Kanang iyang mama bitaw nga naka-make up. Ang mga bata kay grabe kadugyo to. Grabe, way. Wa kay panudlay, nak. Ang aking mga anak, day, sa kapoy kay dili magpasudlay silang buhok. Ayaw magpakuan, magpapik sa kanilang buhok. Kay masakit daw. Muna sila pagkatapos magtulog, parang mga agta. Nga murag gipang kuan, gipang layog. Kapoy man ko dayon kay gikapoy ko ba kaysa ambot gisapot man ko gikapoy ko dai kanang parang ayaw ko makipag-usap sa mga tao, ayaw ko makipag-usap. Ganyan ako pag before and after, mura ko maglupad-lupad talaga ako sa cloud. Sim kami ni Madam Anis kayo. Siya kanina naglupad-lupad daw siya last few days, sabi ko, Mari, dududugon ka na, Mari, kay naglupad-lupad ka ng clouds. Once na maglupad-lupad na kaming clouds, na pagkaugma dugo-dugon. Ako pag before and after, maglupad-lupad clouds. I can come down now. Okay. What do you want to eat for your dinner? Mag-dinner na ito si Inday, si Jennifer, tapos nang kumain. Jenny, did you eat all your pasta? Naubos na Inday. Ano ba to? Ayaw ko dyan lang. No? You want chicken? Okay, I will cook chicken. Magluto muna ako ng manok. Go there, go. I want you make it. Okay. I don't want the Lawson one. Okay.
Ayan itong kumain ng Morrison na pamanunday. Kaya ako yung naluluto sa kanilang. Mommy, I'm happy. Why are you happy? It's because tomorrow my toy that Daddy buy me is gonna cause a mala. Nagpabili yan ng toy sa kanyang papa. Matagal na before na hospital yung kanyang papa. Hindi pa rin nagdating hanggang ngayon. Kaya happy daw siya kasi bukas daw. Dadating na daw. Sige na siya bukas-bukas. And I always do that. Yeah? Luto tayo dahil. Nag-ano kami? Hoy! Okay ra na diha. Nagchat-chat kami ni Kuan, Ani. Tungkol sa aming mga kinabuhi. Yung mga ganap sa aming buhay. You always buy tissue because we got tissue up there. Need some more tissue for every day. So sometimes we use a lot of tissue. Kapoy, mag-maintain ganitong kulay, oy. Mahal kayo magpaano, tan. Mahal. Yung mga lotion, mga ano, mahal siya. Mahal magpainit. Parang ano lang din, parang sa Pilipinas, gluta tayo. Sa atin sa Pilipinas, parang maglaklak tayo, gluta tayo na para, ano, para pumuti. Hello. Hello. This is Hinday, oh. I just can't imagine my lullaby. I'm not cooking the chicken. Is that for the video, Day? Okay, meron nagtanong sa akin kung hap ba daw ako, Day. Eh, para daw akong manikin. Oh, yung manikin nga walang kuan ba, tsaka dal ba. Oh, hindi ako nagsisinungaling itong mga mga tanong-tanong ha. Kaya doon yun ito sa Facebook. Maraming mga tanong para daw akong mga barbidal at saka, oh, di ba nung to sa ako, basagay ninyong comment section doon sa aking Facebook. Oh, i-search niyo ako, i-stalk niyo ako doon, Elgin Loles, di ba? Tapos sinasagot ko sila dahil na one layer makeup. Kaya ganyan yung ating mukha. Wala makeup, iba man yung ating mukha para man itong tsakadal. Pero as long as we're enjoy and very happy about our life, we do everything as for the body of the healthy of the body of Inday Eugene. Kasi, life is too short. Hindi natin alam kung saan tayo kailangan dito sa mundo nito. Dapat i-enjoy natin. Huwag na tayong mag-bitter-bitter. Huwag na tayong mangbasbas ng ibang mga buhay ng ibang tao. Ganun lang. Ganun lang ka-easy ang buhay. Mag-enjoy-enjoy. Mag-happy-happy. Mag-contact lens. Magpilik mata. Na parang burikat. Na parang pukpok. Hayaan mo yung mga sinasabi ng mga tayo. Hindi ba obligasyon pasayahin ng mga tao dahil kung hindi sila sumasaya sa ginagawa mo, hayaan mo, i-chapira, Why? Kasi yan silang mga neighbor natin. Yung ating mga neighbor na chismosa ba? Nasinso lang gani ang isang tao. Ang daming sinasabi na, uy, kuan man yan kasi siya. Tapos pag abroad na umuwi na walang bahay, abroad siya, may bahay, day. Para yan silang mga neighbor na ganyan. Toxic ba? Toxic yung mga mindset. Huwag nyo na ibabash itong aking kulay. Kaya gusto ko itong aking kulay. This is my new look for today to the video. Yes? Are you hungry? I'll make your hair like Anna? Okay. Si Jessica kasi nagawa na ng buhok si Jenny. Gusto niya magpa-ana-ana. Dali kay magkuan, maganaan na. Kay ilang mama, naganaan na. Mapun nilang mama, naganaan na. Inday Jenny, Ana. Hey. Inday Jenny, magpa-ana-ana. Inaantok na naman ako dahil. Para naman. Hindi ako ng shower ng mga bata. Kaya pag-showeran ko silang dalawa. Pag-uwi ni Inday Ilgin, oy. I know. Wait, this Daddy put it in. Okay, called it hot sometimes. She likes hot. Super hot. Bath. Nagbath na naman yung mga bata dito. Pinaguliguan ko na kayo. Papatulog ko na to para ako din lang, nigra kayo bay. Nigra kasi Inday ninyo. Mag-toothbrush na yung nigra kayo para mag-balance-balance na ito. Mamaya tanggalin ko ito dito. Yan. Tanggalin ko itong ating makeup. Kaya dalawa. Antayin ko pa tumatapos sila. Morning. Kagagising lang namin ni Inday. Hindi namin natapos yung aming vlog kahapon. Dahil nakatulog ang iyang mama. Uuwi na po si Wayne dito sa bahay, day. Ay na magkaguol diha, day. Sa akong pagkatanday. Kaya nga no, ako aning kinabuhi, day. Ako aning kinabuhi. Kung magpaitong ko, magpanigra ko. Ayaw mo pagbuot. Kung gusto ninyo magpaputi dyan para kayong naglaklak ng glutathione, hindi man ako magbuot sa inyo. Aking buhok, gusto kong ganitong kulay, day. Good morning, mga day! Good morning sa inyo lahat. Inday na ngayon si Inday ninyo. Ginay. Nakatulog yung Inday kahapon. Kaya ito ang ating ganap. Gubot yung ating bahay. Pinakain ko na yung mga bata. At saka yung papa nila, wala pa rin dito, day. Nandun pa rin sa hospital. Pero makauwi na yun after how many days? After how many days, makauwi na yun siya. And hopefully, makita ko na yung aking asawa. Para kami ay magbebe na. Joke lang, ang bebe na naman ang iniisip ni Inday. Gusto ko na naman magbuntis, day. Kaya nag-ano kami ba? Anong tawag dito? Nagchika kami ni Wayne kagabi. Kaya parang hindi naman siya lutang-lutang. Naghuhupas na siguro yung anesthesia. At saka nagchika kami kahapon at
Sabi ko sa kanya, ano ba talagang desisyon? Kung pauwiin ba ako ng Pilipinas or magbibi na kami. Kasi last time nung umuwi ako dito, di ba galing ako Pilipinas, pagpunta ko dito, sabi ko sa kanya na gusto ko umuwi nga ng Pilipinas, di ba? Palagi kong ano yan, mention, kaya hindi makamove on sa Pilipinas, murag naunsa. Tapos dalhin ko yung mga bata. Okay naman sa kanya, no? Okay na siya. Dati natatakot yan siya. Mayroong mga tao doon, mga neighborhood. Dati natatakot yan siya na umuwi ako ng Pilipinas, tapos dalhin ko yung mga bata kasi baka hindi na ako babalik dito, di ba? Grabe yung away-away namin yan dati. So, nangyari dito, kagabi, nag-usap kami, sabi ko sa kanya na, ano ba talaga magandang desisyon? Kaya, before yun siya na hospital dahil, ang aming mga conversation nun is about Pilipinas, about sa pagpatayo ng bahay sa Pilipinas, yung mga ganun-ganun nga. Mga plano-plano namin ba, naway mga klaro. Tapos, yung yung sabi niya na ipapauwi niya ako, pag naging okay na siya, ganun yung aming mga convo. So, ngayon, ang nangyari nito is, nag-chat kami kagabi. Tapos sabi niya, we will talk daw kami pag nakauwi na siya dito sa bahay dahil for now, hindi pa daw namin anong tawag nito? For now, kung ano daw yung gusto ko, yun daw yung gusto niyang gawin. Kaya kung asan daw ako masaya, yun din ako masaya. Pero ito kasi yung nangyari. Gusto ko siyang gusto ko siyang bigyan ng lalaking anak, si Wayne. Kasi gusto ko na meron namang lalaki dito sa bahay. And ang promise ko talaga sa kanya na before ako mag 30 years old, dapat nabuntis na ako. Kasi, di ba, pag 30 na tayo, dahil mahirap na magbuntis-buntis, dahil. O niya, mahirap na mag-anak-anak, dahil. So, 30 naman ako. Doon ako na birthday, di ba, sa Pilipinas. Doon ako nag 30 years old. At sabi ko sa kanya, pag mag-anak tayo, before 31, okay pa yan, uy, okay pa siguro yan, uy. Okay pa ba yan, dahil? Oo, tambagan niyo naman ako, uy, okay pa man siguro yan before mag 31, no? So, ganun po yung aming mga plano at mga desisyon sa buhay. Sabi ko, okay naman na sa akin kasi dati ang iniisip ko, magtrabaho ako. Uy, petition versus reality. Uy, hindi din pala easy maghanap ng job dito dahil naghanap ako ng trabaho, no? Nung hindi pa yun, wala ba ko ibra, okay lang yan. Nung hindi pa yun siya ng hospital, naghanap ako ng trabaho dahil gusto ko nga magtrabaho, dahil yung aming, diba, tulungan sa budget. So, ngayon, ang nangyari ngayon is, nag-Facebook na naman ako. So, Facebook natin, nakakatulong din sa atin. At maraming salamat sa inyong lahat dito sa lahat ng nagsusupport dito sa aming channel. Dahil alam ko, kung wala kayo, wala din talaga ako. At saka, sa mga bashers dyan, nagsasabi wala akong utang na loob sa kanila. Kasi daw, inaway ko daw puno sila, na sila daw yung dahilan merong salary. I'm very, very sorry. Pero alam nyo ba, ang organic subscribers po ang dahilan kung meron ang salary si Inday Eljen. Kasi alam ko, kayong sila dyan, kahit na ipilit pa nila na hindi nila skip yung ads, nagsiskip yan sila ng ads dahil ayaw naman talaga nila yan sa akin. So, wag na po kayong magalit dyan mga basher na magsabi-sabi kayo wala akong utang na loob sa inyo dahil in the very first place, kayo naman galit-galit na galit sa akin. Oh, I'm just explaining my side and I'm reacting of what you're saying to me. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Walang reaction kung walang ibabato sa iyo. Pero sometimes, bahala na yan sila. So, yun na nga yung aming plano. Na mag-baby boy kami kasi nga dati sa wala pa nga siya na hospital, yun nga sabi ko uwi na lang ako ng Pilipinas. So nakapag-decide na kami noon na uwi at sabi niya okay lang naman na siya daw dito sa mga bata, alagaan niya, pero kung gusto ko daw dalhin yung mga bata, pwede kong dalhin sa Pilipinas. O ngayon, ayun na, nakapag-usap na, desisyon na lahat. So, matagal ako naghanap ng trabaho talaga. Matagal na ako naghahanap ng trabaho. Pero, ang hirap dahil, kaya ang daming requirements, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, Tapos, di ba, sabi ako sa inyo dati, natulungan ako ni ate na ipa-apply doon sa, healthcare, yung mag-aalaga ka ng mga mga tatanda. So, parang sabi ni Wayne, ayaw sumugot ni Wayne, ayaw pumayag ni Wayne na doon ako magtrabaho dahil daw baka hindi kayanin ng aking katawan at sobrang liit ng katawan ko, ikikiri mo daw yung mga matatanda, iluhan mo daw. Sabi niya, ikaw nga, nagagalit ka na nga. Pag si Jeannie magsabi, Mami, wipe my butt, ganun, nagagalit ka na nga. Lalo na pag matatanda, diba, iba na daw yung smell, parang baka hindi ko daw kayanin. So yun, hindi ako nag-apply ng patuloy dun sa job na yon. So, ang nangyari dito, nakapag-desisyon kami na, okay, we will try, pag nagiging okay si Wayne, we will try na
mag-baby. Pero nagawa na namin yun, day. Nagawa na namin nung pagdating ko dito, day, nagawa na namin yun. Pero I'm just waiting no kung ano yung resulta. Nag-aantay pa lang ako na ano yung magiging result sa mga ganito ganyan, in the alien, kung mabuburos ba tayo. Sometimes din kasi, matagal ako magreglawa. Mayroong layag, anong layag ng tawag niyan? Oh, ganun, madidelay, pero dadating naman, sometimes, ganun ako. Tapos, bakit ako ganyan? Dahil nung pag-anak ko kay Jessica, mayroon nakuha sa akin nga na, may nakuha sa akin na cyst. So, si Jessica, meron yan siyang twin na cyst ba yun? Yung sa ovarian ba? Meron akong ovarian cyst. Kaya yung nangyari na, dati pag nag-aano ako, meron akong mga ganitong mga ang sakit sa aking tiyan, ganito, ganyan. So, ayun po yung na-desisyon na namin. So, we will just see. Kasi for now, hindi naman ako pwede magiging selfish na operahan na nga si Wayne, uuwi pa ako ng Pilipinas. Ganon. Kasi sabi niya nga sa akin, if magiging okay na daw siya, okay lang naman siya, kahit na operahan daw siya. Kahit gusto niya, kahit ano daw, dito ang mga bata, iwanan ko yung mga bata dito, okay lang daw. As long as magiging happy ako doon sa Pilipinas. Pero, sabi ko, ayaw ko kay aalagaan kita dito sa bahay. Sabi ko yun sa kanya. Sabi niya, really? Aalagaan mo ako? Sabi ko, oh, syempre naman, pabayaan kita dito. Hindi siya makatuod ay kay alagaan ko daw siya pag siya, nakauwi na siya dito. Parang feeling niya siguro ba na uuwi lang ako ng Pilipinas. Wala akong pakialam sa kanya. Sabi niya, ay, thank you kayo. Sobrang laki niya daw sa kanyang asawa. Ganun po yung aking asawa. Ganun po si Wayne na pagkatao. Sobrang siya, ma-appreciate siya sa akin. Mga kunting bagay, magluluto ako, maglilinis ako, makaka-appreciate din siya. Pero yan nga yung problema. Sa sobrang pagka-spoiled sa akin ni Wayne, sobrang niya akong na-spoiled. Pag walang appreciation, pagdating galing niya trabaho nung hindi pa siya na hospital, pag walang appreciation, maggalit ako. Dahil ito yung pininto ko sa aking auntie. Moody kay kumatananti. Kita niyo yung auntie ko sa Pilipinas? Digid to, magyaw-yaw, madami yun siyang kuan. Marami siyang gagawin sa bahay. Hindi talaga yun siya mauto sa kanyang mga anak. Ayun, sabi ko sa kanya na, pag nag-uwi yun si Wayne, hala, magyaw-yaw na din kuti na. Ano ba to? Yun yata. Pagkatapos, pag walang halik, or pag walang ganun ako, out of camera. Kung makita niyo ako in reality na mas lalo dyan magalit ang basher sa akin pagka-uwi. So, ayan na nga, sobrang pagka-uwi ko pag nasa off-cam ako. Ito nakikita ninyo, 25% lang ito. Magagalit ako pag dumating yun, tapos hindi magsabi, wow, ang linis ng bahay, naglinis ang aking asawa, ganun, magagalit na ako. Hindi nagid ko mag-imik. Sabi niya, ano na naman nangyayari sa'yo? Speaking of very OA daw na pagkababae, ako daw yung pinaka-OA na. OA naman talaga ako kasi na-spoiled niya ako. Ganyan din mga ugali ng mga anak ko. Ganyan, same sa akin. Kasi, what comes from the bottom of the kuan. So, ayun na po, kailangan namin mag-desisyon ni Wayne. Kailangan namin mag-desisyon sa aming pamilya. So, ayun ang aming nakipag-desisyonan. We will try. We will try. Sabi ko, si Mama Raba, kaya sabi ni Mama, maawa daw siya sa akin pag mabuntis ako dahil ako lang nga daw dito. Pero okay naman, kaya medyo malaki na si Jenny. Oy, mag 4-5 na si Jenny. 4 ba si Jenny? Mag 4 years old na si Jenny. So, malaki na, mga 3 years din something yung age gap kay Jessica. Kay 2.5 years lang yung age gap nila ni Inday Jenny. So, kung ibigay sa amin ng Panginoon, we'll just see. Diba? Ganun lang. So, ganun po yung aming na-desisyonan. Kasi kailangan namin mag-desisyon while we are still. Gusto niya kasi na before siya maging super matanda na. Piste! Kaya ata yun. Pa. Kami yung hindi, maligo muna ako. Tapos, mag-charge muna ako nito. Okay, nalubat na ito yung cellphone ng aking book. Mura na kukuha na ni Agta. Para ko maligo, kailangan nyo akong advice-an. Kurog man kayo niya itong kamera. Advice nyo muna ako. Kung paano magawa ng balalaki. Sabi nila, mag-turn to the left, turn to the right daw. Ano daw yon? Sabi ng aking kasi, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, kung gusto mo ng lalaki, dapat mag-turn ka to the right man yung sabi niya. Sabi ko, to the right. O sige, mag-turn ako to the right. Kasi inday nyo para ng nigra. Sabi niya sa akin, Inday Eljen, kami dito na, pag kapuliki daw mo paputi, ako na, papuliki naman akong paitim dito, mahal kasi magpaitim dito, day. Dito sa kanila, gwapag yun ang kuan, magandahan sila sa ating kulay na morena ba, dyan laman sa atin sa Pilipinas na, mura magkagagtaoy, mura magkagbadyaw, para naman kang kuan, parang niti, parang ganun man sila, oy, wag niyong ida-down yung mga badyaw, mga kuan, oy. Kay, alam niyo ba, marami nagalit sa akin doon sa aking Facebook reel, teka lang, oy. Pailigpit ko muna ito dito, ha. Maraming nagalit sa akin doon. Kay bakit? Ang tawag dito, sinabi ko ba na
Pag tayo maitim sa Pilipinas, tawag nila at tayong badyaw at saka nag-comment ang mga badyaw at saka mga anong tawag dito, native people. Nagalit sa akin, sabi nila na anong problema mo Inday sa amin na mga mapuputi kaya yung mga badyaw at mga native. Ganun sila. Mga magaganda kaya kami, sabi nila. Wala naman akong intensyon na ganun yung aking sabihin sa kanila. Ganun kasi yung tinatawag ninyo sa akin. Nabadyaw daw ako, agta, wakwak, kahit sobrang itim, sobrang nitibo, ganun-ganun sila sa akin ba. Nasura daw akong itim, murag nigra, ganun. Pero alam nyo ba, uy, gustong-gusto ko tong kulay na ganito. Kasi, uy, magkaganito kang kulay, mahal ka na sa ila dito dahil. Pag ganito ang kulay mo, sinasabi nila, marami kang pira kay nakakuan ka, nakaapon. Ganyan yung mga nila, mentality. Chika lang dito ng aking auntie Hana. Sabi niya, yung niece niya sa Pilipinas, nagpatan. Nagpunta ng Siargao, lang siya, nagbikini kasi gusto nga magtan dahil sa isip daw ng mga tao dun sa Canada, once you have this skin color, meron kang meron kang budget para sa iyong skin na magpatan. Ganyan sila dito eh. Kita nyo na yung kaibahan ng ating place at sa ibang place. Talaga, grabe talaga yung difference. Kasi sa Pilipinas, ayaw nating umitim. Gusto natin puti tayo. Ganyan yung ating mentality dun. Ganyan din naman ako dati nung nasa Thailand pa ako. Ganyan yung aking mentality na gusto ko pumuti ako dahil mas maganda yung puti. Ganyan. Pero ngayon na nandito na ako, nakita ko ang Kita ko ang difference kasi mostly ng kanilang mga babae dito. Puro mga ganito, nagpapatan. Yung mga nasa TV show nila, mga celebrity. Mga tan yung skin kahit puti-puti nila dai. Nya mailhan ra gyud nimo ka sobrang puti nila kay grabe ba ilang skin pag magpatan sila mag red mag pink. Yun ding anak ni Wayne na yung hindi half pure English, pure British, ganun din. Ganun din yung trip nagpapatan. Nya pula, ang pula-pula ng ganito nila. Tayo kasi once tayo mabilad ng init kasi yung ating skin nag-absorb ng init ba. We're designed to be in the very hot country and the weather. Ganun, kaya maganda sa atin tingnan. Sa kanila parang basta iba tapos sila mag freckles. Kaya blessed na blessed tayo sa ganito nating skin. Pag nandito kayo dahil makarelate kayo sa aking mga trip sa buhay. Pag nandito kayo sa UK at yung naka-abroad, yes? Linisin ko muna to dito ha kay kuan ay gubot yun din kay once kami ng mga bata. Ito, ginawa ko lang ito siya, day. Ako lang yung nagawa nito. Kuha ni siya kanang sugar at saka, iwan po, vitamin A kasi olive oil man dapat yun. Tapos ito yung aking, before ako magtan, ito yung aking ginaganon. Anong gang tawag nun, oy? Basta merong process na iganon ba, kunin yung mga dead skin para daw sa aking tan na fresh na ganon. Oh, so yung mamaya, magganito na naman ako, tapos maglagay ako ng tan para ma-maintain ba. Pero yung mukha ko day, madami man akong kuan kanang tigyawat ba. Madami akong pimples. Pero pag natabunan na siya ng makeup, okay na siya. Hindi na siya masyadong halata. Makeup lang. Walang masama na mag-makeup tayo, mag-filter. Sabihin ng mga tao na dyan na nag-filter lang naman kayo. Uy, lahat na, mostly tayo ngayon. Sa Pilipinas nga, ang daming nagpipilter. Ang puputi ng mukha nila, pero personal. Pero ako, saan tinatawag ng mga... Yes! Tawag ako ni Inday Jenny. Yes! Malapit na ako matapos dito mag-arrange. Asan na ba yung lalagyan ng makeup ko? Okay, nandito pala yung ating lalagyan. Ayan kasi dyan yung aking mga dyan yung aking mga makeup. So pag nag-makeup kami ni Inday, ayan. Dami kaming mga ginagamit. Normal yan, hindi ako magpe-pretend na malinis ang aming bahay kasi nakikita naman na sobrang kalat talaga. Pero nag-a-arrange naman kami. Sometimes lang. Kaya hindi man ako na-pressure sa aking asawa na stricto kayo. Sabi ng balay, Dre, wala yun talaga yan si Wayne. Kahit na nandito pa yun, wala pa yun na hospital, wala yung kuan sa akin problema. Kaya, pag ako inutusan sa comment section, ma-high blood ko dahil kay kinsa makabus ka na ako, di ko isang dili, hindi nga ako inuutosan ng aking asawa. Tapos, dyan sa baba, ang dami mag-uutos sa akin, gawin mo ito, gawin mo yan, dapat ganito, dapat ganyan gawin mo, maglinis ka ng bahay mo, instead na magtukit-tukit. Uy, day, mind on business, uy, kasi life namin to. Kaya na high blood good ako sometimes. I'm not perfect. I'm just person, di ba? Makaka-react talaga tayo sa mga negative comment. Tapos, pag mag-react tayo, kami pa yung masama. Dahil, sana hindi ka na lang nag-vlog para walang basher, walang ganito, walang ganyan. Uy, bakit? Wala ba kaming right? Yan yung sinabi ng owner ng Habibi na sometimes nasasaktan talaga siya kasi
wala talaga daw siyang ginawa sa mga tao, pero grabe yung mga tao mangbato daw sa kanya ng mga kung ano-ano na lang, binabato siya. Yan, kita nyo, kuwan siya, bibi. Totoo talaga yan. Marami talaga mga tao na mambabato ng masasakit sa'yo kahit hindi mo sila sinasaktan. At saka, yun yung iba nagko-comment dyan sa baba, sabi nila sa mga nambabash sa akin nga, Auntie, hindi ka man pinilit indulgent dito. Ganun ba? Hindi ka, walang pilitan dito. Kung ayaw mo sa kanya, wag manood. Ganun yung mga kino-comment ng iba. Alam nyo kung sino kayo dyan. At saka si indulgent, pag nagnigra na, oy, pag murag-wak-wak, pag ano-ano na lang tawag nyo sa akin, okay lang yan. Oh, naman to. It's my life. Oh, we do everything for us to be make happy. Para happy lang tayo. Wag na tayong, di ba? Happy man kasi ako sa aking life. Dahil kahit ganito lang yung aking kinabuhi. Parang nigra ako, parang kuan ako, kung ano-ano lang yung trip ko. Happy ako kasi sinusulit ko yung aking life ba. Sinusulit ko talaga lahat. Wala akong wini-waste na time na maunsa po hindi. Oy, kung gusto kong gawin, gagawin ko yun. Kulayan ko yung buko, Hindi ako maliligo, hindi ako magbibihis ngayon. Gagawin ko yun. Kasi, it's my life man, oy. Ganun lang ka-easy ang buhay, oh. Ganyan. Akin na itong kuanin. Punasan ko na yan, kaya natapos na yan. Tapos, ayan na, mag-charge na ako ha. Mag-amping kayong lahat, okay? Oh. Take care, everybody! Alam nyo na kung ano yung inyong gagawin. Make the life of all of make everything the best of your life para ma-happy lang ang buhay, happy ang lahat. O, ang mga bata, paliguan ko na. Bye-bye, mag-amping kayo. And take care and God bless. And yung lahat, thank you for all the comments and the love and everything.